Tagalog translation mula kay Messenger Servant Alexis Bonaventura. Simpleng Tagalog, mga komentaryo at insights mula sa isang watchman, eyewitness at whistleblower ng nagdaang COVID scam at bakuna na para sa pagpatay at antikristong pagtatatak 666. Sa awa ng Diyos ay ihayag ang kasamaan at ipagsigawan ng katotohanan. Ngayong araw ay dala ko sa inyo ang isang napakaseryosong sitwasyon. Masasaksihan nyo sa dokumentaryong ito ang napakaseryosong bagay na aming natuklasan sa COVID-19 vaccines at mga bakunado. Pagbati sa aking kaibigan at katuwang na si Dr. Pedro Chavez Zavala dahil sa matagumpay na investigasyon na ito. Ang unang bahagi ng investigasyon, sa Bluetooth signal sa mga bakunado ng COVID-19 vaccines, ay ginanap sa malayo at liblib na lugar kung saan walang ibang madedetect na Bluetooth signal. Nabubuhay tayo sa delikadong panahon, lalo na pagpasok ng pandemiko, no? Nang tawag nga ng iba ay pandemic scamdemic. Napakadami nilang maling turo sa kalusugan. Nang mabalitaan ko na yung COVID-19 vaccines ay may magnetic effect, nung una sobrang nagalinlangan ako. Kasi bilang scientist, hindi kami dapat basta-basta madaling mapaniwala. Sa umpisa ng pandemic na ito, ni hindi pumasok sa isip ko ang posibilidad na sa loob ng bakuna ay maaaring may matagpo ang nanotechnology, graphene, frequencies, etc. Pinagpapasalamat natin ang lahat ng ito sa ating mahal na kaibigang si Professor Dr. Pablo Campra dahil sa investigasyon at napatunayan na totoo nga ang graphene sa mga vaccines. Tapos ay nasundan na din ito ng investigasyon nila Dr. Pedro Chavez Zavala. Maraming buwan din nila inimbestigahan ito at lubos ang pagbati ko sa kanya. Kaya, totoo ba na ang mga bakunado ay naglalabas ng frequency signal? Tila isang kalokohan at parang katang isip, di ba? Ngunit hindi, mga kaibigan. Dahil sa dokumentaryong ito ay magagawa ninyong mapatunayan na ang impormasyong ito ay maaasahan at ang impormasyong ito ay napatunayan na ng siyensya. Ang impormasyong ito ay tapat at totoo. On-the-spot investigation o true scientific experimentation and eyewitnesses on video equals imposible matutulang solid golden evidence. Kung maaari po ay pakipost mo ng video at i-share dahil hindi po matatapos ang kasinungalingan ng Mystery Babylon at patuloy lang po ang pagpatay sa kapwa natin gamit ang antivirus vaccines hanggat hindi nahahayag na ang aral ng virology and germ theory ay daan taon na kasinungalingan ng pera-perang Big Pharma, Criminal Medical Mafia, Drug Cartel. Original title: Bluetooth Documentary, a deep dive into the Vax MAC address phenomena. Lugar kung saan gaganapin ang tapat o true scientific investigation. March or April 2021, umpisa kaming nakadetect ng magnetism sa parteng braso ng mga bakunado. Yun ang mga unang kaso. Tapos nito, yung mga hindi bakunado na nakasama ng mga bakunado ay nag-report din sa amin na parang tila sila din ay nagkakaroon ng magnetism sa katawan. Dahil dito gumamit kami ng electromagnetic frequency meter para sukatin o ikumpara ang body frequency ng mga nabakunahan at hindi nabakunahan. Nagulat kami sa tila kababalaghan dahil hindi lang magnetic ang braso ng mga nabakunahan, kundi naglalabas din sila ng signal na gaya ng isang wifi antenna. May pag-aaral na dumating sa amin galing kay Dr. Pablo Campra mula sa Almeria University at bandang June 2021 ay natanggap namin ang unang scientific findings tungkol sa graphene na natagpuan sa loob ng Pfizer vaccine. Bilang isang doktor, di ko alam kung anong graphene, bago lang siya sa akin.
Nang imbestigahan ko, natuklasan ko na mula pala ito sa carbon na may katangian na magnetic kapag nakapasok sa loob ng katawan. Pero sa loob ng vaccine, virus ay hindi. Lumalabas na kapag ang graphene ay pumasok sa katawan ng tao at nagbago ang temperatura nito, nagre-react ito sa hydrogen at sa water at nabubuo ang magnetic graphene hydroxide. At nitong Nobyembre nakaraang taon, natuklasan na hindi lang Pfizer ang may graphene, kundi pati AstraZeneca, Moderna at JJ gamit ang electron microscopy. Nalaman din namin na sa Amerika si Dr. Robert Young ay pinag-aralan din ito gamit ang electron microscopy. At bandang January 2022, dumating sa amin ang resulta ng investigasyon na pati CanSino, Sputnik at Sinopharm ay may graphene din. Lahat ng vaccine na inimbestigahan nila ay positibo sa graphene oxide. At walang may kaya sa kanila na i-contain ang graphene oxide. Bakit sa open field at liblib na lugar natin ito ginawa? Dahil para siguradong walang ibang Bluetooth signal na makakasira sa ating investigasyon. Dahil sa simpleng cellphone lang ay maaari nang ma-detect ang mga MAC address o media access control na nakaprogram sa graphene na nasa loob ng vaccines. Ang MAC address ay tatak ng may-ari sa kanyang computer electronics. Pero bakit nilagay sa tao? Ano tayo, ari-arian? Number of the pet beast 666. Isang pagkakataon na pinatawag ako sa isang military base na ang lugar na ito ay may napakakapal na pader, 50 centimeters, at napakahigpit ng protocol na bawal ang kahit anumang electronics. At nakita ko sa screen na pagpasok ng direktor ay nakalimutan niyang i-turn off ang Bluetooth niya. Pagtingin namin sa screen ay sobrang dami ng nadidetect na mga MAC addresses na imposible dapat mangyari. Dahil bukod sa kapal ng pader ng military base na ito ay bawal pasulubang kahit anong electronics. So nag-imbestiga kami. At lumalabas na yung mga signals ay nagmumula sa katawan ng mga bakunadong military. Sa aming obserbasyon, kusang nagbubuo o nagtatransform ang mga graphene oxide nito sa loob ng katawan at nagiging mga electronic devices. Yung iba ay napupunta sa utak na ang tawag ay carbon nanotubes, yung iba ay sa leeg pababa. In the case of brain tissue, the scientific literature is very profuse, and includes a multitude of experiments and tests with carbon nanotubes and graphene oxide nanosheets, to act as electrodes, capable of acting as bridges between neurons and stimulating their electrical activity, which makes it possible, de facto, to create artificial axons and influence the segregation of neurotransmitters. Presumably, this would make it possible to interfere with the proper functioning of a person's psyche, monitor the electrical conductivity of brain regions, alter behavior, thinking, conduct, and so on. Dahil sa electron microscopy ay ating napatunayan na may electronic graphene nga sa mga bakuna. Okay, so isa-isang bakunado lang muna ang lalakad mula sa point A papuntang point B, ha? Isa-isa lang muna. Titignan natin kung gaano kalayo bago ma-detect ng Bluetooth. Ngayon, dito tayo sa liblib na lugar nagsagawa ng investigasyon dahil kung sa mismong office ko ay 1,500 Bluetooth signals ang lumalabas. Ok, entonces por ahí está la Johnson. Fue en noviembre, ¿no? Sí, Ahí está. 3 de noviembre. 3 de noviembre. 3 del 11 del 2021. Palapitin na ang una. Habang malayo pa siya at walang bakunado dito, kita nyo naman. Walang nadetect na Bluetooth. Palapitin na si Cesar. Papunta na siya. Ready na ba para sa reading? Opo, detected agad siya, oh.
So, Bluetooth code D3654F D9952. Itong kababalaghan na obserbahan sa mga bakunado ng COVID-19 vaccines kung saan naglalabas sila ng MAC address sa Bluetooth Wireless Network. Ang mga MAC address nito, di tulad ng isang normal na MAC address, ay walang nakalagay na tatak o gumawa o unknown. Pwede naman dapat malaman ng gumawa ng MAC address o produkto sa pagpunta sa kanilang website at pag-type ng MAC na gustong i-verify kung anong kumpanyang gumawa. D:9:3654 Ito yung website na kung saan pwede nating malaman ng manufacturer o kung sino man ang gumawa ng MAC address o Bluetooth device. So, dapat pag tinype namin ang MAC address dito sa website, lalabas agad kung anong kumpanyang gumawa. Kung Huawei, Samsung, LG, Apple, etc. Pero pag nilalagay namin ang MAC address ng mga bakunado, sabi lang sa website ay not found o hindi kilala ang gumawang kumpanya. Tingnan mo ito. Anong brand ng vaccine ang nakuha mo? Sinovac po. Oops, wait. Tingnan natin. Tingnan natin kung gaya nung kanina. Patingin na bitaw na tonina. Tama. Na-detect na. 50, 54, 93. Ang issue dito ang akala ko nung una, yung code ay palaging unique. Pero lumalabas na random na nabubuo at hindi lang isang code. Yan, isa pa. 0, F. Hindi ko alam kung sino sa kanila pero yung huli na-detect. Wait lang. Ayun, napakalinaw. Pagpasok mo, nag-on. Ayan. 7, 9, D, 8, A, 8, 80, 7, A. Walang manufacturer, error ang lumalabas. Ayun, lumabas isa. F, A. May nakabukas ka ba na cellphone ngayon? Data at Wi-Fi? Opo, data at Wi-Fi pati Bluetooth. May lumalabas na ba kanina kay Fernando? Wala. Wala po nung unang punta ko, wala pa po. Gumagamit siya ng CDS o Vax Detox. Opo. Ang resulta ngayon, gaya ng inyong nakita sa unang round ng pag-aaral na ito, ay nakapatay lahat ng cellphone. Katunayan wala silang hawak dahil iniwan sa kanilang sasakyan. Lahat ng electronic devices inalis, ang mga relos na may Bluetooth ay pinatay at anumang metal ay inalis. So, ilan ba sila lahat? 6 ba? 6 po. Dun sa 6 na participants na kasali sa unang round, 2 lang ang nagpositibo sa Bluetooth code. Mabuti. Inulit namin ang proseso dun sa parehong 6. Pero ngayon naka-on na ang lahat ng cellphone, Bluetooth, pati Wi-Fi at data ay nakabukas.
Bakit sa ganitong paraan ginawa? Kasi base sa aming teorya na ang Bluetooth ay kinakailangang makargahan ulit ng enerhiya o ma-recharge. Sa ikalawang round, pinabukas na namin ang lahat ng Bluetooth. Ano ang kapansin-pansin dito? Na hindi magkatulad ang Bluetooth numbers gaya ng una. Itong susunod na picture ay gawa ng tao na may palayo na Mick Anderson. Pinapakita nito ang paggana ng graphene sa lahat ng mga tao. The human collective, inoculated with the presupposed content of the vaccines, would make it possible to exercise exhaustive control over human activity, health status, work performance, or academic performance, influenced by currents of thought and subliminal communication strategies, facilitate the acceptance of measures and laws that are unpopular or negative for the interests of the population, bend the will or any resistance to perform certain tasks or functions, or undesired tasks, reduce. Di natin alam kung gaano naka-advance ang teknolohiyang ito. Kung posible ba na makontrol ang isip, pag-uugali at damdamin ng tao gamit ito? Ewan natin. In this section, we will carry out an exercise of imagination to try to identify the possible uses and applications of the intracorporeal network. So I will list them in the following. 1. Neurosurveillance. The disposition of carbon nanotubes and graphene nanosheets in the neural tissue would facilitate the monitoring of brain activity. Kung nasabihin lang sila na payag ba kayo na malagyan ng computer electronics sa loob ng katawan nyo? Sa tingin ko, di sila papayag. Hindi sigurado ang dahilan. Maaring simpleng tatak ng bakunado at hindi. Naglagay sila ng tanda, di ba? Doon nila nalalaman kung bakunado o hindi. Ganun lang. Walang ibang dahilan. Electrofrequency na maaaring maapektuhan ng ugali ng tao? Oo, merong ebidensyang patent at dokumentado. Neuromodulation. It involves the interaction in the human psyche through the electrical modulation of one or multiple zones of the brain tissue, according to preconceived patterns. Neurostimulation. Closely related to neuromodulation, neurostimulation would be responsible for stimulating the segregation of neurotransmitters. Pag na-detect na ang code ng isang beses gaya ng kaninang umaga, nadidiskarga. Pero nabubuhay ulit kapag malapit sa mga Wi-Fi signals. Yung mga MAC addresses ay kumikilos na parang may sariling isip at nagbabago-bago ito kapag nakakakalapit ang mga bakunado. Parang may ipinapasang isang uri ng score o datos. Misteryoso ito dahil parang normal na Bluetooth MAC address lang pero may kakaibang behavior o ugali. May takdang oras na nagbabago-bago ito. Antes. Cada determinada cantidad de tiempo. Kung totoo ito at nakita naman natin na tama at maayos ang investigasyon, ay napakaraming bagay ang dapat nating pag-isipan at dapat nating itanong. Anong layunin ng sangkap ng bakuna na ito? At isa pa, yung bakuna ay tila hindi talaga bakuna. Ano ang tunay na panganib? O ano nga ba talaga ang layunin nito? Ang ikalawang yugto ng investigasyon ay ginanap sa sementeryo, sa oras na walang ibang tao sa paligid. Narinig nyo nga na pumunta ako sa sementeryong may lawak na 5,000 square meters at naglakad ako ng isang oras sa gitna, dalang laptop na may ganitong Bluetooth antenna. Nung una, gusto nilang ituro sa akin ng libingan ng mga tao na namatay noong 2021 at 2022. Pero sabi ko, huwag niyong ituro sa akin, ako ang hahanap. Pag nag-on yung Bluetooth, tumitigil ako tapos makikita agad namin sa spot na yung namatay ay 2021 at 2022. Well, nandito ako ngayon. Pagbati mula sa isang sementeryo dito sa Republika ng Mexico. Makikita nyo walang ibang tao dito maliban sa amin at kami ay mga hindi bakunado pero nakaka-detect tayo ng Bluetooth codes ng mga taong pumanaw na. Sa ngayon, sa sementeryo na ito ay 4 na Bluetooth codes ang nadedetect natin. Di natin alam saan ang pwesto ng namatay noong 2021 at 2022 pero ginagabayan tayo ng mga Bluetooth signals. Nasa paligid ko ngayon ang mga puntod ng mga taong namatay bago sumapit ang 2021. At walang Bluetooth signal dito. Dito naman sa tabi ng libingan ng taong pumanaw noong Oktubre 2021. At dito mismo ay nag-on ang ika-10 device. Ang nakasulat dito ay 10 devices. Inuulit ko, nasa sementeryo kami at
walang ibang tao sa paligid Dito naman ulit sa pang Bluetooth signal ng isang taong pumanaw noong November 22, 2021. Ngunit ang labis na kapansin-pansin dito ay kapag tumayo ako malapit sa pundod na ito, isa pang code ang mula sa ibang taong lumalabas at ito'y pumanaw noong 2021 din. Paglabas ng bakulang, meron ng 11 devices na nakarehistro dito at yan ang mga MAC address codes nila. Sa paglalakad sa mga puntod, natulungan kami ng Bluetooth detector na ito na palaging walang mintis na tinuturo sa amin ang puntod ng mga namatay noong 2021 at 2022. Pangatlong parte nitong investigasyon ay isinagawa naman sa mga taong hindi nabakunahan sa parehong paraan kung paano ang ginawa namin kanina sa mga bakunado. Lakad lang kayo papunta sa Bluetooth detector, alam niyo naman kung saan. Makikita natin kung may lalabas na Bluetooth code or wala. Tawagin na natin yung isang hindi bakunado para pumunta at tumayo dito sa harap natin. Okay. Walang lumalabas na Bluetooth code. Ito ang sabi ng Bluetooth scanner. No nearby device. Ito may bagong na-detect. Wala ka bang bakuna o PCR test? Nagpa-PCR test po ako noong November. Ayun nga, may lumalabas na bago. Oo, dito din, 4. 4 sa iPhone at 4 dito. Pares dito. So ngayon, paglapit mo, may lumabas na code, nakita mo? Interesting ito dahil hindi ka naman bakunado. Ibig sabihin may iba pang source ito. Ano yon? Yung PCR test mo. Ayan. Malinis. Oh, malinis. O walang lumalabas. Nagpa-PCR test ka ba? Opo, January 30. 4-3:9 D 6-9-0-1-7-9-3-6. Dito makikita natin nag-positive yung babae na hindi nga bakunado pero noong January ay nagpa-PCR test siya. Nung pinaulit niya, nakapagtataka, dalawang Bluetooth ang nag-on. Nagpa-PCR test ka ba? Antigens po. Hindi, yung swab test. Opo, antigen test. Pareho ba? Pareho dito at doon. CEBH6 3D3. Nirecord ko. Oo, lahat. May code na lumalabas nung lumapit ka. May na-detect. Mas maraming laman na graphene yung COVID vaccines kesa sa graphene na nasa PCR test. Yun, isa pa, nag-on. Ito, tignan mo. Detected parehas. Nagpa-PCR test ka ba? Opo, August 2021. Wala. Wala din dito. Ilang beses ka nagpa-PCR test? 4 po o 5 beses.
Pero gumagamit din po ako ng mga panditop sa ilok o panlinis laban sa PCR test. Mapapansin natin na kapag gusto nilang makita ulit yung code ay hindi na ito lumalabas dahil discharged na siya. So ngayon, base sa kabuuang resulta ng pag-aaral na ito, may ilang tao na nakitaan ng code reading. At base sa interview, dalawang posibilidad. Una, dati may nakarelasyon sila na bakunado na kahit di na sila nagsasama ay nag-positive sila sa Bluetooth code. Kaya niisip namin na maaaring na ipapasa ang graphene sa pamamagitan ng pakikipagtalik o sa paghalik. Pero ito ang napakalinaw, na posibleng sa pamamagitan ng PCR test ay pinapasok nila ang graphene gamit ang tinatawag na hydrogel. Napag-aralan at napatunayan ko ngayon, hindi kong linawin na ang ating nasaksihan sa parte ng kahihinatnan sa mga aplikasyon at paggamit ay pansamantala pa lamang na interpretasyon base sa mga bibliografikong referensya. Dapat tayong mabuhay ng malusog. Paano malusog na pamumuhay? Tamang pag-iisip, tamang pagkain, tamang nutrisyon, tamang habits. Higit sa lahat, kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Ang may bibigay po nating solusyon upang ang mga nabakunahan ay magkaroon ng kapanatagang loob, pati ang mga kagaya nila na naglalabas din ng Bluetooth signal kahit hindi bakunado, ay matatagpuan nyo po sa aming website na www.comusaf.com. Nandoon po ang Vaccine Detox. Available para sa lahat ng gustong sumuri. Walang masasabi kundi salamat sa lahat ng marangal na doktor ng World Health and Life Coalition na sina Andres Ludwig Kalker, Dr. Manuel Aparicio Alonso, President of Comusad Mundial, Andrea Leal, Direktor ng dokumentaryo na ito, na isang taong marangal at walang pag-iimbot na tumulong sa amin sa gawain ito. Pati si Mick Andersen, para sa lahat ng materials na binigay niya sa amin na walang pag-iimbot at sa masusing investigasyon. Finally, kay Diego Hernan Barrientos na kundi dahil sa paggabay niya ay may issue na tila imposible malutas. Maraming salamat. Good morning! December 24, 2021. Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. Ito na naman po ang damit ko. COVID scam is a worldwide medical fraud. Never accept any vaccines. Inform others. Mabilis lang po. Gusto ko lang pong itawid sa mga kapwa ko na nakakaalam ng katotohanan patungkol sa krimen na ito. Kung pagpatay sa kapwa natin, lalo na po pagkatay sa mga kabataan gamit ang pakulam ng satanic cabal, Big Pharma, medical mafia, drug cartel. Itong lumuloko po sa lahat ng kapwa natin, sa lahat ng in all aspects of life. Kawawa po ang mga nasa kapulisan natin, mandated na po sa kanila. Sa Philippine Army, hindi ko po sigurado. Sa Navy, salamat po sa Diyos, marami pong hindi tumanggap itong tanda ng hayop or mark of the beast system 666. Sa mga nakatanggap po first and second dose, kung hindi nyo po alam, hindi nyo na po kasalanan yun. Huwag na po kayo magpa-booster. Detox nyo po yan using body EMP. Gusto ko lang po rin itawid nga po pala na ganito po. Sa mga kapwa ko po tutors ulit, i-research or ano po, pag basahin yung maigi yung post po ni Professor Nicanor Perlas from COVID Code to Humanity patungkol sa regarding the CCH FOI or yung CCH Freedom of Information Bill. Under the Freedom of Information Bill, ano po sila? Nananapan nila ng proof of scientific existence ng virus. Yung DOH, wala pong maipakita. Etc. Tsaka po pag nakita kayo ng kasinungalingang sa harapan ninyo, sinasabi at alam niyo yung detalye, huwag po kayong papayag na matapakan yung katuwiran. Magalit po kayo kasi pagdating nyo sa bahay, pag uwi nyo, marirealize ninyo na yung pinalagpas yung situation na yun. Maaaring mapaniwala nila yung tao, magpabakulam. Pero kung naitawid nyo po yung information, kahit nabigyan nyo lang po ng idea, at yung evidence po natin, hindi po nila
matututulan, sino man po sa buong mundo, imposible po na makapagpakita sila ng scientific proof of existence ng virus or ng virus. Wala po silang mai-isolate nun na merong contagious capability. Imposible po. Ano pa po ba? Kapag may pagkakataon po kayo, reviewin nyo din po yung yung sa fluoride free pill website po yun, na nagsasaad na hindi lang po ang Department of Health Philippines ang walang maipakitang ebidensya ng virus, kundi 130 plus scientific institutions and medical institutions worldwide have zero evidence of the scientific proof of existence of that particular microorganism. At never po silang makapagpapakita nun. Scam po yan. Yung bakulang for the population. Huwag niyo pong hahayaang ma-intimidate kayo ng health authority kuno na hindi alam ang sinasabi nila. Panluloko pong harap-harapan yun. Sila Vergeres sa DOH, sila Duque. Pag sinabihan kayong fake news, huwag kayong papa-intimidate sa ganun. Alam niyo yung katotohanan. Dikdikin natin sila. Sige nga, patunayan niyo yung scientific proof of existence niyan. Yun po ang hindi nila matututulan at wala po silang maipapakita kahit saan pong location ng debate, lalabanan po natin sila. Shout out to Professor Romeo Quijano, yung sinisiraan po ng Department of Health Philippines. Paninirang puri po yun. Sinasabihan nilang hindi totoo yung sinasabi, pero hindi naman po nila kayang pamalian sa debate. Sige nga, mali po yung sinasabi, pero kaya niyong pamalian. Debate nga po, live po national television. Yan na po amon lalaki. Hindi po yung fake news, pero hindi nyo kayang patunayan yung sinasabi ninyo. Shoutout din po kay Professor Nicanor Perlas dahil po sa napakahalagang COVID call to humanity under the Freedom of Information Bill. Salamat po sa Diyos sa lahat ng bagay. Ganito lang po muli para hindi mano. Ulit-ulitin ko po Dinahamon po natin ang Department of Health Philippines, World Health Organization Philippines na nagsasabing fake news na yung bakula may for the population. Patunayan nyo nga yung scientific existence ng virus. Exposed nyo nga po ako. Kinakailangan yung mangyayari po sa akin, yung guys sa Wuhan, China, yung nagbabagsak ang patay on the spot. Tandaan nyo yung contradiction na yun. Napakatindi po noon. Fatal contradiction yun. Bakit hindi nangyari dito yun? Fresh na fresh from Wuhan, China, pagpunta dito, walang nagbabagsak ang patay on the spot. What form of science will you use to justify that contradiction? Contagious viruses theory. Tandaan nyo po, ayon sa aral ninyo, according to the viral theory, ang viruses, lalo na wala pang pakulam ng panahon na yun, papalakas, hindi pa pahina. What form of science will you use to justify that contradiction? Again, number one, isa pa lang po yun. Wala pa po yung mga kaso nyo sa genocide sa bakulam, tapos yung mga namatay, nagkasakit dahil sa oxygen deprivation sa face mask, brain damage sa face mask, cancer sa face mask dahil oxygen deprivation. Tandaan nyo po yan. Hindi po. Patawarin niyo rin po ako sa ganitong paraan ng panlalagta ko. Kinakailangan magising na po kayo. Hindi naman po ako galit sa inyo. Kinakailangan lang pong makita nyo rin ang katotohanan. Kasi makakapahamak po kayo. Salamat po sa Diyos sa lahat ng bagay. Kapayapaan po ng Diyos sa mga ng Panginoong Kristo ang sumatin. Katotohanan po para sa lahat at kalayaan. And you have seen the copy of the said resolution. This is about a 260,000 excess deaths that we experience in this country. Normally po, ang mga namamatay lamang po sa ating bansa mula noong 2002, and I will be showing a graph coming from the Philippine Statistics Authority, and sa DOH, meron din po silang mga copies that have been submitted, datas, and we are shocked to find out that there were 262,000 deaths on 2021 alone. And after that, 2022, nagkaroon pa rin ng 67,000 deaths. And these are all unexplained deaths, no? And that's the reason why this committee is, I think, motu proprio, we will be investigating this issue. A resolution directing the Committee on Public Order and Safety to immediately conduct an investigation in the 213,984 excess deaths
in the Philippines in 2021 based on data from the Philippine Statistics Authority, as the possible cause of such deaths threatens public order by putting into question the overall safety and efficacy of the response of our healthcare system during the time of the pandemic. So gusto ko lang po makita ninyo. Share nga to, ano? Ayan po, mga kasama. Ito po sa Pilipinas po ito, no? Kung mapapansin nyo po sa ibaba, ito yung year 2020, 2021, 2003, 2009 hanggang sa 2022. Makikita nyo po ang death rate natin is 4.2, 3.8, 0, 1. Ganyan lang basically ang ating death rate. Pero pagdating po ng 2021, magsimula po yung intervention po natin ng ating vaccine. Nag-increase po tayo ng 43.2% excess deaths. Tapos sabihin ng iba, hindi, baka gawa ng ano yan, ng COVID. Ang COVID po, yung 47,000 ang recorded na COVID. Aside sa 213,984 excess deaths. Normally, dapat ang excess deaths lang natin ay tumatakbo ng ganitong rate lang. Pero after nung injection natin ng 2021, nag-increase po tayo ng 43,000. And this is happening all over the world. So pakita natin yung sa 17 bansa na the same ang nangyari po. And this is being hindi po siya, well, basically, hindi po ma-explain. And even the statistics that are being gotten from the TOH are not complete yet. I don't know what's happening. So, ito naman po sa Argentina, makikita po natin, ito rin yung kanilang tinatawag na death rate. Pagdating po rin ng 2021, ayun, tumaas na rin po. Ang intervention ng vaccine din po ang nagpataas noong kanilang death rate. Ganito rin po sa Australia, the same kind of data. Even if we will be looking into different news and kanilang mga videos that are being presented on YouTube, makikita nyo po itong kanilang same pattern as we have right now. Sa Brazil, ganun din po. Makikita po natin itong ito po yung tinatawag na all-cause mortality, yung kulay blue. At ito pong vaccine, ito po ang kulay orange. So, ayan, sa blue, pagdating sa Chile, ganun din, excess deaths nila. From 2016, ganito lang ang deaths nila. Pagdating ng 2021, pung! Ganito rin po sa Colombia, ganito rin po sa Ecuador, sa Malaysia, makikita nyo, noong 2021, after the rollout of vaccination, pang! Umakyat yung all-cause of mortality. From this level, pang! Tumaas. New Zealand, ganyan din po. Sa Paraguay, pareho rin po. Dito sa Peru, pareho. And Philippines, ito po yung atin. Makita niyo po yung death rate natin. Pang. Pagdating ng rollout natin ng March 11, ito po ang rollout natin, yung vaccine po natin, yung kulay orange at yung kulay blue, ito po yung tinatawag na all-cause mortality and need to be investigated. So, I need a motion for the motu proprio investigation on this resolution. Any motion? For conducting an investigation on this matter. Congressman Bosida. Mr. Chair, I move to conduct motu proprio for this issue. Yes, Mr. Chair. So there's a motion to conduct a investigation on this issue concerning the 213,984 excess deaths, and this is duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Thank you. Alam nila kung ano yung epekto. Wala sila itulubagon. What would have been the use of all of this? Hindi sila ka-relate, kidili man sila. Follow this or I will terminate. Disappoint nga tayo sa bakunang ito. Pasok ko tong Republic Act 11525. Magandang araw po, Brother Alexis Bonaventura. Nandito po ako sa mga kamag-anak ko sa Makati. Ang tito ko po, ito po, nagpa-second dose po siya ng Sinovac. Meron nga po, totoo po, yung magnetic pole. Dahil po sa sa SPION, sa super paramagnetic iron oxide nanoparticle. Totoo po yung patent number na sinasabi na na WHO 2020-06 yun po. Yan, dumidikit po. Please inform your relatives and all your loved ones. Never accept any vaccines po. Ayan po, may magnetic pole. Saksik buhay po ako. Tapat ko po sa mukha kayong camera. Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. Andito po ako sa mga kamag-anak ko. It is now July 22, 2021. Mag-alas 9 na po. Or 10 a.m. na po. Past 10. Totoo po yung magnetic pole sa tita ko. The QR and barcode scanner. Oh, look, just picked it up. Look, There it is. That's fucked. It is, Fully fucked. That's unbelievable.
There's the evidence, boys. Right, this is Sam. How many jabs did you have? 3. 3, and what were they? AstraZeneca, Pfizer, or Moderna? Can you remember? AstraZeneca. AstraZeneca. Okay, and how long did you have it? How long ago did you have the jabs? When we had to get them. So 2 years ago? Yeah, About 2022 whatever. Oh, okay. All right. So this means you've been RFID chipped. Okay, this is the graphite ferrous oxide. It's accumulated in your deltoid. Okay, over a period of time, and this means you'll be transmitting your own MAC address. Okay, so just let me try the rest of that. I know you've got your jumper there, but there's a massive pull there. Okay. Jumper. Yeah. That means you've been chipped, just leave it there, that's it. So this confirms that you've been chipped with this nanomaterial antenna. 5G can target you, right? 5G can target you, right? Listen, guys, now I'm really worried. This is where I got the shot, the second shot. Look at this. It's glowing. Now I go down my arm, and it gets worse. I have a little dot here, but the worst part, look at the vein in my hand. It glows. That is sick. Why is this doing this? Can someone tell me? Look at that. Look at that. It's glowing. And that's exactly where I got the shot. And now my hand in my vein is glowing. Why the hell is this doing this? What the hell is in this? What is it? I just figured out testing. Scan this arm. Okay. Now here's my vaccinated arm. What? No. No. Do it again. What? No. Dude. Now this one. You gotta be. So guys, patunay ito na yung vaccine ay meron na graphene oxide. Pinsan ko to. Patunay din ito. Sa akin, sa braso ko. Sa braso wala. Dikit mo, wala yan. Kung nagpa-vaccine ka sa COVID, ganito daw ang mangyayari kapag itapat mo ang tinidor sa area na naturukan ng vaccine. Hindi ko kasi matry kasi hindi ako nagpa-vaccine. I-try nyo at i-share nyo rin kung ganito din ba mangyayari sa iba. Pfizer ha. Mahal namin itong kaibigan namin. Hindi na siya magpapa-second dose. Putang ina nyo, Pfizer. Ayan po, Pfizer yan ha. Oo, mamamatay na to. Ayan ha, Pfizer nyo. Binakulaan mo ng Pfizer nakarang linggo. Ayan o, namamagnet. Oh. Ayan o. Ito, kutsara. Tignan nyo kutsara ha. Oh. Ayan o. Oh, matalin. Oh. Dumidikit. May ano siya eh. May gravity na ano. Nangangatog kamay ko eh. May dikit na ko. Ayan mo. Batawa mo. Lagkit kasi ni Romel eh. Lagkit kasi ni Romel eh. Android ano to? Android ano? Ayan po. Ayaw po nilang maniwala eh. Tayo po, nagsasabi lang ng totoo. Ayan po, legit po sa legit. Legit po sa legit. Pfizer po yan, Pfizer.
Pfizer po ha, Pfizer ha. Mahal ko yung kaibigan ko, wag ka na magka-second dose. Tapos sa bulo may nagbakuna sa'yo, may habol pa yan. Okay, that. Eso es un iPhone, what is it, 11? 12. 12, iPhone 12. Espérate, a ver si no tiene nada, ¿eh? No tiene nada el teléfono, el brazo de él tampoco tiene nada. Aquí está Mayra de nuevo, no tiene nada. Vamos a ver. A ver. Digo, he puesto esto aquí en el suelo para que no se estropee, para que no se me rompa el teléfono. Ahora vamos a probar en el brazo de Mayra. ¿Está lista, Mayra? Vamos a ver. Un teléfono 12, iPhone 12, ¿eh? Aquí no hay nada pegado, no hay ningún adherente, nada, ¿eh? Solo, Mayra, eres un magnetismo total. Oye, y si te pongo moneditas, pues imagínate, el dinero se le va todo para ella. Mira, no hay nada, ¿eh? Esto no es muy normal, ¿eh? Quien me diga que esto es normal, no lo sé. ¿Cuánto hace que recibiste tu pinchazo? Fue en finales de marzo. Finales de marzo. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tiene un teléfono que le acabo de poner. No tiene nada el teléfono, tampoco su brazo. Aquí se queda pegado. Esto es en marzo, ¿eh? Mira lo que... Muchacha, tú eres un magnetismo de metal. Digo que fueran monedas, ¿verdad? Que uno va pasando y se le van pegando todas. Pero esto son unas tijeras, grapas. ¿Han pasado? ¿Cuántos meses han pasado? ¿Marzo? ¿3 meses? Casi más de 3 meses. Ok. Dile aquí, Maika. Vente, Maika. A ver, prueba con Maika. Lo mismo, o sea, simplemente, a ver, ponte así, para que se vea que estamos transfiriendo sin trampa ni cartón. Y esto no es para decirte que lo hagas o que no lo hagas, cada uno tiene que tomar su decisión, pero las tijeras se caen, la grapa se cae, la otra grapa se cae, todo se cae. Míralo, tiene el teléfono. Camina, a ver si se aguanta mientras caminas. Mira, camina. Ya no vas a necesitar, si vas a correr, ya no hace falta que lleves nada. Simplemente mira. Yo solo corro y ya. Corro si se queda ahí enganchado. Así que, bueno, esto es todo para saber. Vamos a darle la vuelta a la cámara. Algunas... Ay, talagang magnetize. Ayan. Yun nga ba yan? Yung gana? Oo, basta may pula. Ayan, magnetize talaga. Ang kapit, nangungulugan. Anong sa kanang magneto. Anong tinuro? Yan, ayaw. Oh. Tuloy mo lang. Oh, magnetize na sa area na tinurukan. Oh. May kwan eh. May pull. Ano? Nagkakaroon ng... Ayaw. Doon sa loob portion, ayaw. Pero dito sa mga lugar na malapit sa tinurukan, ay, nakaw. Graphene oxide. Nakaw po, ba't ka nagpaturok? Okay na. Okay. What's this? Look, touch them. Look, make sure the scissors are good. Make sure the key's good. Oh, look, you think I'm crazy. You can see they're magnetic because they stick to it. It's freaking insane. That's just one. Oh wait, we forgot about this one. Okay, hold on. What else did we have? Didn't we just have a key? Oh, the scissors. What's wrong with me? Have you seen that before? No. Come feel it. It has a pull. What is it? It pulls. Like you felt it. So it doesn't stick on both sides. When you take it off and you go to put it on. Something wrong with me. I keep telling my husband, so I'm videoing it so he'll see it. He's like, you're just doing it to yourself. I'm like, no, other people can do it to me. Okay, what is in you? See, that's what I'm saying. You touch my skin. Is there anything on my skin? Is there anything on the scissors? No. What is in me? Tell my husband. His name's Brock. Brock, your wife is magnetic. I'm an alien. It's not funny though, for real. You guys, it's a video. Hi guys, we're here in the office and I overheard Brian and another staff say that they got their vaccine last week, right? Last Friday. So last Friday, Brian got his Sinovac vaccine, and so I went up to them and said, let's do the magnet or coin challenge, right? So there's these videos going around the world that shows like the coin sticking on the spot of the injection. So I just wanted to try it and do it in jest with Brian, and lo and behold, look. So where's your spot right there? That is a 1 peso coin. I'm sticking. And here.
Ta-da! Oh my god, so it's actually sticking. There you go. So it's not a conspiracy theory. The videos of these kinds are being taken down by you know who. I don't know why. If there's nothing wrong with it, then why would they be taking it down? Isa kong bakuna. Ang babalo. Ay sa. Kang kuy. Upilitin mo ya? Asay mong bakuna dapit. Isa. No, mupilit gyapon. Oh my god. Hala. Ang may pasabutan eh. No. Lagi wah na. Lagi. Diyos, kita ko mo. Sacaron bien, Chano. Yun. Barcode. May barcode ka. AstraZeneca ka. December 13, 2021. Kita mo? Araw December 13, 2021, 1 p.m. Amo na yung barcode. Itong barcode niya. Itong barcode. 13 digits number. May numero ko? 8844. Okay. Wala, yan ako yung sulatan. Sige. Gabi ng tansan lagi, di ko ni matagak. No? Doon sa uban, matagak man. Sa inubak, no? Oo, sa inubak. Mapilit niya yun. Huwag inilang No. Bita jud. Pilit gid siya. Bala. Lagi takong negro, kay mo giningaw na ko sa balay. Bukat ka daw. Tansan. Pagkuharin tansan. Tansan sa Pilis ka po bala, pero di ka okay bukat man. Pilit gid lagi siya. Mao ni siya mga Kana, di ginang matagak. kababayan. Tingnan na gid. Mga kababayan. Pero wagi ko mo Sa baksin. Mga kababayan ha. Sa Sinovac ha. Sa Sinovac na siya, gibaksina ni siya. Mo ni ihang kuan, diri siya gi-inject. Tanawa, mopilit gyud ako kutsara bisag unsaon. Tansan sa mo. Tansan. Hindi. May Tangan ko, tangan ka ng plastic. lapok, may lapok. Pero, sus, wagi na kupot. Kuan eh. Tuyok ka. Oh. Grabe. Kuda. Haon naman lang taon daw. Wala, naunsa naman ko magnet naman ko. Wagi na kupot. Inject ka na. Naligo ka na yun. Wala. Kita extinguish na. Bawagtang gini. Magandang araw po. Bago pong lahat ay mas mabuti po na pakipost muna itong video at basahin po munang maigi ang lahat ng nakasulat na impormasyon sa paligid ng screen, lalo na pong nakasulat patungkol sa koneksyon ng VAX at 5G towers. At ngayong nabasa nyo na po, kaya po umiilaw yung mga bumbilya sa braso ng mga biktima ng Bakulam 666 ay dahil sa Bluetooth capability ng graphene oxide nanotechnology na tinusok po sa kanila lingid sa kanilang kaalaman. By the way, Brother Alexis Bonaventura po ito from Tondo, Manila, Philippines. Christian whistleblower o eyewitness patungkol po sa COVID-19 scamdemic at sa Bakulam 666 na para sa depopulasyon at electronic tagging or marking o pagtatatak at kung paano po natin matutulungan ang mga biktima nito sa pamamagitan po ng nano deactivator. Loobin po nawa ng Diyos na masuportahan ang ating Filipino Nikola Tesla na si Ryan U. Gutierrez na mula sa Pagadian City at magkatulungan lahat ng mga lingkod ng Diyos na patriot at truthers para po buuin dito sa Pilipinas yung body EMP or giant coil therapy ng inventor na si Michael Chapala at magamit po ng buong bansa at lahat po ng kapwa-tao nating biktima ng kasinungalingang ito ng Diablo at ng kanyang mga anghel. Pakishare po itong video sa lahat po ng GC at social media platforms ninyo. May pag-asa po tayo sa awa tulong ng Diyos. Salamat po sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo sa kaunawaan. Gamitin natin yung Smart Discovery. So let's try microchip discovery. So see, lots of vaccinated people here at Ascan. Dami, mga vaccinated. How can you explain about this? Sa mga preterists, mga idealists, historicists, how can you explain this? No? One of the biggest group. Kuhanin natin DNA, blood testing. Ito, nabublutot sila, oh. What can you say about this? How come? Paano nangyari to? One day we know that Christ will come back, He will going to take us. This world is designed for destruction. The Antichrist government, everything is complete, everything is ready, everything is set. One day, bubulagin na lang nila tayo. Magkakaroon ng surge, mga DNA nila na alter na. Tingnan natin. Tingnan nyo, pwede nga kumonek dito eh. Oh, tayo natin dyan. Take tayo dito. Iba. Malakas ang signal. Ito. Ayan. Pwede kang kumonek dyan. Eto, try natin kumonek. Ayan, nakakonect tayo. Ang daming information.
Kasi po sila po ay patented at product na ng globalist elites to destroy humanity. Lahat yan mga kapatid. So we have now proof that there's graphene oxide, graphene hydroxide, and other graphene variants in these shots. So we have now proof that there's graphene oxide, graphene hydroxide, and other graphene variants in these shots. And that comes from so far 7 scientific research teams and scientists, including the University of Almeria, Dr. Pablo Campra's report. And they're using techniques like optical and electron microscopy, dark field spectroscopy, micro-Raman, and chemical analysis, and more. Ang totoo at natupad ang katuparan po ng aming babala noong February 2020 sa paparating na Demic Pan, Scam Demic at sa Bakulam 666. At ang mga bagay po natin kinakailangan gawin upang maalis siyang mga laso na yan sa inyong pangangatawan at sa pangangatawan po ng inyong mga mahal sa buhay. At higit po sa lahat ay ang pagkahayag ng buong katotohanan at ang hustisya para po sa lahat ng mga biktima. At lahat naman po ng kapwa-tao natin ay biktima. Kaya kinakailangan po ay ang aral ng Diyos Ama sa Panginoong Kristo ang mga ibabaw sa lahat. Yun po ay ang kapayapaan, kaamukan at kahandaang loob upang unawa. Ikalaban naman po ay ang kapakumbabang loob na aralin, tingnan at tanggapin ang buong katotohanan at ang mga ebidensya na hindi matututulan. Ikatlo po ang pagsisisi sa pagkakamali at kasalanan na pagtatangi ng mga pagkatao. O ang higit sa lahat ay ang pagpapatawaran at sama-sama po nating buuin dito sa Pilipinas at magamit po ng lahat ng Pilipino yung teknolohiya po na makapag-aalis ng mga laso na yan sa loob ng katawan ninyo. Salamat po sa Diyos Ama at sa Panginoong Kristo. He's a sun worshipper, but right before Constantine, you had a guy named Diocletian, who was the emperor, who basically had the goal of wiping out Christianity entirely. And so the worst point of persecution was under the Diocletian rule. He actually made it so that if you had to go into like the equivalent of your town hall, and you had to take a pinch of incense and offer it onto the altar of Caesar, him, right, the king, and say, Caesar et Kyrios, Caesar is Lord. And part of this was that they knew that Christians say, Jesus et Kyrios, Jesus is Lord. And Christians wouldn't do that. So here's how you outed them. And if you didn't do this, so if you did do it, you were given this piece of paper. It's called a libellus. And a libellus allowed you to buy and sell. If you didn't do it, you didn't get a libellus, which meant that you were not allowed to buy and sell. Wow. And so Monday, July 6, 2021. Kapatid na Alexis Bonaventura, fellow patriot, isang Maharlikan, KBB, most of all, Christians, saints of the Most High God, through our Lord and Savior Jesus Christ. Nandito po ngayon ulit sa MMC, sa COVID World nila Hospital, na palagi ko naman itong dinataanan. Kasi meron daw pong new variant imaginary variant, na mula po sa maling aral, or maling foundation ng aral ng mainstream allopathic medicine. Ito po yung word nila. Ayan. Ito word. COVID word po yan. And then, ito naman po yung mismong entrance para sa COVID kuno, coronavirus. Dina-document lang po natin para ipakita sa inyo kung reality. Wala pa pong detailed documented scientific evidences. Napala naman pong search ng any contagious pathogenic microorganism sa imaginary virus. Imaginary virus from germ theory, which is a false science, flawed. Medical fraud po yan ng medical mafia, big pharma, satanic cabal, mystery Babylon that hates the horror or the scarlet beast system. Yung finortold po, o finortold, pinagpaunan na po ng Panginoong Kristo, ng Diyos, sa Bible Revelations ng Panginoong Kristo. Salamat po muli sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Kapayapaan po ng Panginoong Kristo at ng Diyos na sa atin. Duman po ulit ako dito sa hospital. COVID World. Magandang umaga po. Hapon po pala. Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. Fellow TI, fellow Truther, fellow Gising Maharlika, fellow KG, most especially unworthy servant of the Most High God through our Lord and Savior Jesus Christ. May papakita lang po ako sa inyo sa likod ko, si Tatay. Ang tagal na po yan, nakikita ko. Simula pa lang po nung scamdemic na to, nandiyan na siya. Ngayon po, kumakain po siya, yung kanin niya tsaka ulam nasa lapag ng semento. Sabihin niyo pong walang microorganism dyan.
Di po ba? Hindi po napapadpad dyan yung invisible, highly deadly, highly contagious. Yung pathogen po na sinasabi ng galing sa buong China, di po ba? Kaya ano po yun 0.1 micron. Kung saan na po dapat nakarating yan. Yun po, si tatay oh. Naku, wala pa akong bari dito sa excited lang po. Tingnan niyo po si tatay, yan po si tatay oh. Yan po si tatay oh, umuubo pa po. Di po ba? Saglit lang po tayo. Boss, pwede po makipagpalit. Papalit po. Ay, sige po. Saglit lang po. Nay, mari pong makipapalit, Nay. Ano lang po bibigyan ng, ay, tig-20 lang po, Tay. Bibigyan lang po ako, Tay. Salamat po, Diyos. Saglit lang po, Ayun po si tatay. Nasa labas, oh. Ayun yung pagkain, malis na po. Ayun po yung pagkain niya, oh. Kinakain na po kanina. Umalis na po, Tay. Bibigyan ako, nangingi po ng ano, umalis na, saglit lang po. Salamat po, Tay. Salamat po, Diyos. Bibigyan po. Wala po yung kalay rules. Kaya... Ako mabasa. Opo, bilhin na po ako pagkain, Tay. Opo, salamat po sa Diyos, Tay. Hindi ko na po pinakita si tatay. Ayun po sa likod doon. Tingnan po. Tingnan po, asan po yung hugas, iwas, linis. Ang dumi po yung tatay. Sabihin niyo pong walang microorganism dyan. Ano kahit ano, hawakan ko pa po. Di mo ba? Medical fraud po yan. Hindi po, pauwi na po. Kulong. Nag-ano po, nag-workout tsaka nag-jogging. Good morning, magandang umaga po to my fellow truthers and also my fellow TIs or targeted individuals, victims of remote electronic psychotronics, voice to skull, voice of God, neural weaponry, or mind control by radio wave frequency manipulation technological sorcery. I'm here currently at the Pacheco extension, Pacheco Franco Street, Pacheco Franco extension or crossing, Tondo, Manila, Philippines. Nandito po ako ngayon mga fellow truthers. Dala ko po itong hard copy ng detailed, documented scientific facts and evidences to prove beyond any reasonable doubt that this COVID-19 or lalo na po itong contagious viruses from germ theory ni Dr. Louis Pasteur in its entirety is a worldwide medical fraud. Scam po ito. Napakadami na pong pinatay nitong mainstream medicine ito. Patay minis. Ito pong maling katuruan sa kalusugan na nagmula po sa germ theory ni Dr. Louis Pasteur 100 years ago. Marami na pong pinatay ito kaysa sa gera, statistically, historically speaking. Salamat po sa Diyos sa napakabuting pagkakataong ito. Muli po magandang umaga po sa mga kababayan natin, sa kapwa-tao po natin nakakapanood itong video na ito. Dala ko na po itong documents. Nagtatanong-tanong na po ako. Lumalakad na rin po ako sa awat tulong po ng Diyos habang may buhay. Tapos po tayo na binibigyan ng Diyos. Hard copy. Sana ganito rin po ang gawin ninyo. Documents, scientific evidences to prove na ito nga po, yung vaccines, about vaccines, 5G, genocide towers, 5G killer towers, and its direct connection to this financial system of the Mark of the Beast technology, digital financial system of the Mark of the Beast technology. That was foretold thousands of years ago by John the Apostle, ng apostol po ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos, mga saksing buhay tayo. Nagaganap po ito. Ngayon, buhay, medyo bukas po ang pineal gland ko. Salamat po sa Diyos. Na araw-araw po talaga, wala po akong masyadong naaalala. Mental fog po ang ini-induce sa utak ko. Kagaya po ng ginagawa sa karamihan hundreds of thousands of targeted individuals around the world. Kagaya po ng ginagawa sa mga pa rin pong kapwa-tao, kagaya ko po na TI. Pakisearch niyo po. Please lang po, alang-alang po. Yung kung ano po ang ginagawa sa amin, pagtutorture sa isip namin mga TIs, itong mga Vatican Jesuit-owned CIA, NSA, NASA, DARPA, CERN, magkakaugnay po kasi ito eh. Ang mga ginagawa po nila sa aming mga TIs na paglaro sa isip namin, and, mental torture, mental, physical, emotional, spiritual tortures na ginagawa po sa amin, matindi po. Search nyo po, pakisearch nyo po, research nyo.
TI, Targeted Individuals, or V2K, Voice to Skull, Synthetic Telepathy. Ang host po nun, kung hindi po ako nagkakamali, if my memory serves me right, si ano po, isang ano po siya dati po siyang senator, former senator and wrestler, WWE wrestler, nakalimutan ko po. Basta ano na lang po, ang si-search niyo po na keywords, for example, number 1 po, yun nga po, synthetic telepathy, voice to skull, neural weaponry. Tapos yung nakapagpapababa naman po sila ng apoy mula sa langit. Kagaya po nung nasa Apocalypse sa Bible Revelations, yun pong DEW or Directed Energy Weapons. Directed energy po yun, directed energy, electronic microwave weaponry, via radio wave frequency manipulation. Yun po yung same technology na ginagamit nila for weather control and mind control. Same lang po yun. Weather control and mind control technologies both uses radio wave frequency manipulation, technological sorcery, panggagaway, fallen angels technology, as in the days of Noah. Sana po paki-research nyo. Ano po pala, yung technology po nila na yun, gumagamit po yun ng chemtrails, plus quantum D-wave, artificial general intelligence supercomputers, plus Gwen towers, ano po yun, telecommunications towers, 4G, 5G, lalo na po yung 5G. Ito pong tinatayo ngayon na new telecoms. Wala pong idea talaga, wala pong alam ang kapwa-tao natin na doon sila papatay ng satanic cabal. Yung ginawa po sa Wuhan, China na pinatay nila ang kapwa-tao natin using 5G, 60 GHz. Inactivate po nila yun. Kaya nagbabagsakan po talaga, patay on the spot yung mga kapwa natin. Ulit-ulitin ko po yun. Yun po ang balak nilang gawin worldwide. Kaya po tignan nyo, itong Trojan horse nila na coronavirus. Ano po, Trojan horse, meaning ang ibig sabihin po ng Trojan horse, ano lang po nila ito, yung smoke screen o panggulo lang po nila para ipasok po nila talaga yung main weapons po nila, which are, yun nga po, 5G, genocide towers, mass toxic vaccinations, and all these unconstitutional, unlawful health restrictions that are imposed on us. Illogical, unconstitutional, and at the same time, ano po ito, yung based on false science, and are lalahatin ko po, extreme health hazards. Bakit ko po nasabi? For example, sa ano pa lang po, sa mask pa lang po. Nagkokos po yan nag-i-induce po yan ng hypoxia and hypercapnia. Ang number 1 cause po, or mas mabuting istawid ko po sa inyo sa parang na ganito, noong 1923 po, isa pong German, kung di po ako nagkakamali, si Dr. Otto Heinrich Warburg, ang nakadiscover po ng the root causes of all cancer, which are the two basic human physical conditions for cancer nga po. Those are, number 1, hypoxia, oxygen deprivation po yun, meaning kakulangan po ng oxygen sa dugo at sa utak. Number 2, hypercapnia. Hypercapnia meaning po carbon dioxide toxicity. Ay, mali po. Sa mask po pala yun. Yung hypoxia and acidosis. Parehas po yun, oxygen deprivation po. Ano po bang ini-induce ng mask? Di po ba oxygen deprivation at the same time? Oxygen deprivation kukulangan na po kayo ng oxygen sa dugo at sa utak na magkokos ng all kinds of different diseases. Number 1, irreparable, hindi nyo na magagamot na or hindi nyo na po mababaliktad na brain damage. Irreparable brain damage. Number 2, pasensya na po kasi sa mata ko kung malikot po kasi medyo nilalabanan ko po yung voice to skull and synthetic telepathy. Kaya parang sabog po yung mata ko. Adapted ko na lang po kasi nga po, ginawa tayo ng Diyos na adaptable organism, mapatulong po ng Diyos, ganun po, marunong ng Diyos ang lahat ng bagay, nakita niyo po. Artificial mind control ng tao, wala pong kabulog. Pag na-adapt na po ng Diyos, although mahirap po, paki-ano niyo po paki-research niyo po, nasaan na po ba tayo? Masks causes different kinds of diseases and ultimately, cancer.
tandaan niyo po yun ha, mask causes cancer on the long run. Di po ba, cancer, brain damage, irreparable brain damage, cancer, and then, mental fog na naman po ako. Hypoxia, oxygen deprivation yun po. Kulang ng oxygen sa dugo, sa utak, sa mga internal organs. Kaya magkukos din po yun ng organ damage. Tapos all kinds of diseases na po talaga papasok sa katawan ninyo dahil po sa oxygen deprivation. Kakulangan ng oxygen sa lahat po ng parte ng katawan natin. Ano po ako ng mind control talaga, nahihirapan po ako. Again, this is Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines, TI. It is December 4, 2020, Friday, at exactly 8:58 a.m. If I'm not mistaken, I started talking or recording this video 8:50 a.m. Salamat po sa Diyos. Ito na po yung mga dokumento. Mental fog po ako, pasensya na po, nawawala po yung, nasisira po yung train of thought. Yun po kasing industry ng technology na to eh. Altering, manipulating, redirecting, constantly, ginugulo po ang utak namin, redirecting thoughts, emotions, perceptions, mood, state of mind, etc. Mind control po talaga. Kagaya ng ginagawa po nila sa weather control. Kasi nga po, electrical beings tayo. Tapos, yung nature po natin, nagpa-function din po ito via electricity, vibrations, energy. Kagaya po nung tinutukoy po ni Nikola Tesla, all things, ng quantum physics po pala, quantum physics, all things are vibrational. Sensya po, hindi pa po, nangangalay na po ako. Bigat po ang dala kong documents. Ganito rin po sana gawin nyo, mga fellow TIs, mag-print na po kayo ng mga hard copies ng mga documents kasi mabubura po yan eh. Tsaka kapag kinakailangan na pong i-present yan sa mga authorities na matitigas ang ulo tsaka binulog na rin po ng mind control, kailangan nyo po ng, for example, official documents. Talking about common law, na hindi kayo maaaring persen based on perception nila o assumptions nila o salita lang ng kung sino pa man po, kinakailangan. Constitutional po yan, naaayon sa Magna Carta. Common law, law of the land, which is the supreme law, the law that was derived from the law of God, from the Ten Commandments, of course. Etc. Kasi na po, magulo na po. Ako na sana po ba tayo kanina? Wala po kasi train of thought ko talaga kanina sa voice to school eh. Nanginginig po ang utak ko talaga. Masks, yun po, all these unlawful, unconstitutional restrictions that are all health hazards and are all based on false science. Yung theory of virology nila, theory of contagious viruses, yung germ theory po nila na false science ni Dr. Louis Pasteur na isang scammer, isang falsifier, na yun po mismo ang pinagbabatayan ng mainstream medicine natin ngayon as a whole, in its entirety. Western mainstream conventional modern medicine, aka allopathic medicine, from germ theory is a false science. Ay, salamat po sa Diyos. Sana makarating po sa inyo sa oras. At saka, kilusin po nawa kayo ng Espiritu ng Diyos sa paggawa. Yung goal po natin na maalaman po ng as much as possible or nasa lahat po, makarating po ang lahat ng impormasyon natin sa lahat ng kapwa natin worldwide. Kawawa po yung nasa US, lumalaban po talaga sila. Kasi po ang ginagawa, deliberate disinformation po talaga eh. Deliberate disinformation po talaga eh. Deception and manipulation for total control. Sana po ba? Mental fog again. Masks, social distancing. Social distancing that causes fear, extreme emotional imbalance na pag maintain nyo po ng long run, focus po yun ng all kinds of diseases, fear. Kasi di po ba yung cortisol level tataas, sunod-sunod na po yun, etc. Do not go outside, din po, fear. Tapos
Humihina po yung pangangatawan nyo dahil hindi kayo nakakapaglakad-lakad eh. Hindi nyo na appreciate yung kagandahan ng buhay. Tapos wala po kayong trabaho. Buti po ako, awat tulong po ng Diyos ang nagpo-provide po sa akin. Sa awat tulong po ng Diyos, ang Diyos po mismo kasi pangako po ng Diyos, sa salita ng Diyos yun eh. Pangako po ng Diyos yun sa na unahin muna ninyo. Hanapin ang kanyang kakrihan. Etc. Paano naman po yung mga kapwa-tao natin walang-wala sa buhay? Tama-tama po talaga salita ng Diyos, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tingnan niyo po itong kasaluulan na to. Yung train of thought ko po talaga, ina-alter, pasensya na po kayo. Kailangan malaman po ng lahat ng kapwa-tao nito, ugat nito, itong mind control, limited control. Yung sa Ulysses po, weather control po yun. Weather control po yung sa Yolanda, Ondoy, Fukushima, lahat po yun. Weather manipulation po yun by radio wave frequency manipulation technological sorcery. Saan po ba tayo? Social distancing, masks, causes cancer, lahat po yun, nagkakos ng diseases. Don't go outside. Lahat po ng restrictions na yan, ang pinag-ugatan ay isang kasinungalingan din po. Isang phantom virus, hindi po yan pumasa sa Koch's postulates, yung gold standard ng pagtukoy po ng kung meron po talagang pathogen or microorganism na ganyan. Hindi po nagawa diyan yan, hindi po pumasa sa Koch's postulates, K-O-C-H postulates gold standard. Ano lang po yan, kwento-kwento, chismis. Inassume lang po sa China yan inassume lang po nila yung mga namatay sa China. Contagious viruses daw po. Which is impossible. Imposible po yun. Hindi po ganun ang function ng exosomes o viruses na tinutukoy nila. Unang-una yung viruses po na tinutukoy nila kasi dalawa po yun eh. Exosome theory versus viruses theory. Ang katotohanan po yan, kung makikita nyo po in detailed scientific facts, yung mga video evidences, mapapatunayan nyo po beyond any reasonable doubt na yun pong pathogen na tinutukoy nila. Wala pong ganun karakteristik yun. Exosome po ang correct scientific name nun. Imposible pong maging contagious o airborne ng isang dead entity. Airborne, mabubuhay sa amin, dead entity o non-living organism. Excretion lang po siya ng cell nating sa sarili. For self-defense, napakabuting function po ng exosome. Cleaner na po siya tigalinis na po siya ng cell natin, tapos communicator pa po siya. Messenger ng cell-to-cell messenger po siya na kung anong gagawin ng ibang cells natin sa nakapasok na toxicity or environmental poison na yun. Napakabuting bagay o function ng sarili nating immune system or biological support system na tinatawag nga po ng mainstream medicine o mainstream science na immune system. Napakabuti po. Pero sa turo nila, dahil sa maling katuruan po nila, sumasama po ang viruses o exosomes. Tingnan niyo po, di lumalabas po kung sa batas po ng tao yan. Ano po yan? Medical fraud o tapos accessory to the crime po sila. At the same time, medical fraud that will undoubtedly lead to genocide worldwide. Para pong wala pong pinagkaiba sa reckless imprudence. Ito naman po, reckless imprudence resulting to genocide. Kung hindi po ako nagkakamali sa diwa ng kasi hindi ko pa po nakikita yung na yun eh. Yung mismong details ng batas na yun. Reckless imprudence resulting to genocide. Pero kung sa diwa, kung didiwaan ko po, reckless imprudence, medical malpractice. Kung tama po, kung di po ako nagkakamali. Ganun po. Sipin nyo, crime po ito, crime against humanity. Yung bata, pagmamasking nyo, magbubunga ng hypoxia and hypercapnia dahil sa matinding kabubuhan na to. Isipin nyo po. Anday pong kapwa-tao natin nung namamatay, lalo na po sa katandaan, nagkakasakit dahil po sa maling turo ng mainstream medicine na pinangungunahan po ng World Health Organization, na pag-aari po yan ng satanic cabal. Na ang intent po, sila Bill Gates, sila mga Rockefeller, ito pong global satanic mafias, na mga kalaban po ng Diyos, na mga adik po sa adrenochrome, umiinom po ng pineal gland, kinakayan po nila yung pineal gland ng batang ginasa. Pinahirapan po nila, adrenochrome, tandaan niyo po, pak-research po yun, adrenochrome. Para pong Google Chrome, yung spell po ng Chrome, Google Chrome, adrenochrome nga lang po. Ang intent po ng mga ito, mga eugenicist po ito,
Eugenicist, ibig pong sabihin nun, mga naniniwala po sa population control. Mga nagtatanyag po sa kanilang sariling mga Diyos sila. Kinokontrol po nila yung population. Lalo na po si Bill Gates, na puppet nila, na talaga pong blatantly sinasabi niya po sa mga interview sa kanya na yung population gusto niya po talagang bawasan. Kinakailangan i-research niyo po yan, bigyan niyo po ng oras alang-alang po sa mga mahal natin sa buhay. Huwag po kayong sunod ng sunod pag sinabing authorities kuno. Huwag po kayong nagtatangin ng tao. Kasi ang logic po nila, pag hindi kayo nakatapos sa Rockefeller medicine o sa established teachings nila na nasa libro po nila na mula po sa mga Rockefellers din o sa mga satanicable din, hindi na po kayo matututo, maaaring matuto pang kalusugan o yung po logic nila, hindi na kayo maaaring matuto ng mga ng science, exact science. Ina-attack na naman po ako. Nang mali po yun, pagtatangi po yun, lalo na po ngayon, natutupad na salita ng Diyos sa Daniel na ang tao tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Age of information na po ngayon. Ang libre na po ang impormasyon. Isang click nyo lang po. What are viruses? What are exosomes? Isang click nyo lang po sa Google. Andiyan na po ang information. At hindi naman po kayo pinipilit maniwala agad eh. Just search nyo po yung mga informations kung ano to, etc. etc. Siyempre, kinakailangan maging patient po kayo. Search nyo lang po. Huwag kayong maniwala sa lahat ng bagay. Pero, kagaya po nung nabasa ko kay Miss Kim, nakalimutan ko pa yung pilit Miss Kim, fellow truther po namin. Huwag niyong paniwalaan yung lahat ng bagay. I-research nyo lahat ng bagay, basahin nyo lahat ng bagay. Pero huwag niyong paniwalaan agad-agad. But suddenly, a train or a pattern emerges. Yung pattern ng katotohanan lalabas. Ano po yun eh? Ganun po ang katotohanan kasi eh. Mental pag na naman po. 20 minutes na naman po. Siguro po hanggang dito na lang po muli. Muli po please. Kasi kaso po kayo ng mga hard copies. I-print nyo na po lahat. I-ano nyo po sa yung talaga pong presentable form kasi po kailangan ano po natin yan eh. Iharap po natin sa lahat ng authorities yan eh. Kailangan ipagtanggol po natin sa harap nila yung mga katotohanan alam po natin na detalyado naman po, hindi po kagaya ng sa kanila na pseudoscience. Sabi-sabi lang po, naniwala sila dahil po authority kuno. Ang mangyayari po sa kanila dyan, bulag, inaakay ng bulag. Which will lead to mismo sa kapahamakan na po nilang lahat. Ang kapwa-tao natin, kinakailangan po natin gawin ito. Pasensya na po kayo, medyo lutang na pong isip ko sa pagpapaliwanag. Pinipilit ko na lang po talaga. Matindi po ang voice to skull. Search nyo po yun, V2K. Voice to skull. Tapos po, synthetic telepathy. Tapos po, DEW or directed energy weapons. Tapos po, quantum D-wave computers. Tapos po, chemtrails. 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 Tapos po, Dr. Stefan Langa, nanalo po siya sa German Federal Supreme Court noong 2016. That missile virus do not exist. Isipin niyo po yun. Matinding kasinungalingan. Tapos po, napatunayan din po niya na HIV or contagious viruses, lahat na po, Ebola, HIV, Zika, etc. Contagious viruses na tinutukoy ng mainstream medicine, mainstream science. Hindi po nag-i-exist ang contagious viruses. The truth about contagion is, kagaya nung sinabi ko po sa ibang video ko, na nalaman ko po sa kaibigan natin na si Ryan Gutierrez from Cebu City, na sana loobin po ng Diyos, makita na rin po natin siya sa mainstream. Si Ryan Gutierrez from Cebu City. Ang katotohanan po sa contagion is, on the quantum level na, sympathetic vibratory contagion. Contagion on frequency, on vibrations. Kasi nga po, electrical beings tayo. On the purest form, electrical beings, vibrationals. Kasi dalawa po eh. Biologically dead, biologically alive. Pero lahat po ng bagay, when it comes to quantum physics, are all, lahat po yan buhay in terms of vibrations. All things are alive, vibrationally alive. Quantum physics po yun. The purest form. Ibang na po ng science yun. Hindi ko lang po matidetalyan ngayon kasi may na po yung oras. Salamat po sa Diyos muli. Sa napakabuting pagkakataong ito na medyo malinaw-linaw po ang isip ko. Ito po muli ako. Patid na Alexis Bonaventura.
nag-ano na po, mahanap po ng paraan na sa lahat po ng paraan na makakaya ko sa awa tulong po ng Diyos, maihayag po ang katotohanan. Kahit pa isa-isa, maramihan ginagawa ko po. Pero syempre, marami rin pa rin po akong pagkukulang gaya ng kainaan sa laman tsaka po nitong mind control na ginagamit sa amin pang torture. Although physically, hindi na po ako masyadong ina-attacks. Yun lang po muna sa ngayon. Salamat po sa Diyos sa lahat po ng bagay. Sa tanging pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Ikalat niyo po itong video na ito muli to my fellow truthers. Salamat po sa Diyos. Ingatan po nawa tayo natin Diyos. Kapayapaan po ng Panginoong Kristo. I'm saying these things out of love for my fellow humans. The shot is not medicine. It is an intra-body nano network administered through. What they're finding in people are not blood clots. It is self-assembling, self-replicating nanotechnology. Lipid nanoparticles that have been modified on a molecular level, wrapped in pegylation, polyethylene glycol, one of the components that can be used to make hydrogel. The lipid particles are modified to be more sensitive to heat and frequency. When placed in the human body, they become excited from the heat. In that excitement, they vibrate. With that excitement, magnetofaction is created, and the particles slowly drift towards each other, hence self-assembling. This intra-body nano network is the first step to make the human body a device linked into the Internet of Bodies. The shot also changes the human DNA, rendering the person a GMO owned by a corporation. This allows for the system to freely harvest psychological, biological, genetic, and physiological data from the individual without their knowledge or permission. They are now products owned by the corporation that gave them the poke. At the top of all of those corporations is BlackRock and Vanguard. Information is now the new gold, and it will be the foundation for the new financial system coming, the CBDC. The next step is a quantum dot tattoo that will slowly release quantum microdots, chips, into the human body, individualizing and authenticating all data for each individual. This is part of a transhuman agenda being initiated upon the population without their knowledge by global elitists working primarily through the WEF, the WHO, the IMF, and other global control systems that are not any part of one government. This technology will link every human being into the Internet of Bodies. It is the foundation for a global CBDC that will be controlled with quantum systems. This technology has the capacity to fully surveil and control every individual. What you see here is a COVID-19 injection when it was first put on a slide. And in the background, you see all of these blinking lights and extreme activity. This is 100 times magnifications. And here you see that something is self-assembled that we call microchips, because we have done studies that these microchips are actually emitting what's called a MAC address phenomenon. Tell us what the flashing dots are in the background. This is what's called nano and micro robots. They are communicating with each other via light signal, and they are collaborating to self-assemble these larger structures that are microchips. And so this is in the realm of self-assembling nanotechnology. Here you see a micro-robot emitting blue light. A micro-robot emitting blue light. Here's another one. This background swarming is what I've seen in the human blood, and I will show you later images of that. They did analysis of COVID-19 injection and found 54 undeclared chemical elements, including fluorescent graphene oxide. And I have documented the fluorescence phenomena in the blood and with this technology extensively. I've looked at many childhood vaccinations now under the microscope, and they have the same self-assembling nanotechnology. Richard Hirschman sent me embalmed blood of a vaccinated individual who had been deceased for 8 months before. I got these vials in June of 2023, and you can see here the same filaments. And this is a video of ongoing self-assembly within this embalmed blood. And what you see here are these micelles, and they're filled with the same blinking lights that I showed you earlier in the COVID shots. Most Christians believe in a third temple being built in Israel. Antichrist is going to walk into that temple and declare himself to be, God. But what I found was the enemy is clear. He tells you what he wants. Oh, it's 2 Thessalonians 2:4. He wants to set himself up as God in the temple of God, declaring himself to be God. Okay, so the enemy just told you where he wants to be. He wants to be in the temple of God, declaring himself to be God. And then you have to go, what does Jesus say about the temple of God?
And then that's where you hit 1 Corinthians 3:16. He says, don't you know you are the temple of God? So the enemy just, and that was the thing too in the beginning, the enemy just told you what they wanted to do. And then you have to figure out where the temple of God is. And I figured out where the temple of God is. And it's pretty, I mean, I thought it was pretty obvious, but you go into a church, they have no clue about what I'm just saying here. So you've got an enemy trying to set itself up in humanity, or and so then that led me down the road of the mark of the beast. And The Internet of Bodies, or IOB, is actually an ecosystem. It's a bunch of devices that are connected to the internet that contain software and that either collect personal health data about you or can alter the body's function. We think of the Internet of Bodies as this collection of all these devices as well as all the data that the devices are gathering about you. Well, we have a bombshell to report to you, ladies and gentlemen. The secret ingredient in COVID vaccines has been found. And what they found was rare earth minerals in these technologies. They found 11 out of the 15 lanthanides. That's what a rare earth mineral, that's the scientific term for it, is a lanthanide. And the hairs on the back of my neck stood up, Maria. Why is that? Because these rare earth magnets, lanthanides, are what's used in our smart technology for two-way communication. It's used in the electronic vehicles. It's used in our smartphones. It's used in our televisions. It's used in the Internet of Things. They are the cornerstone elements for the Internet of Things. It's used in Elon Musk's Teslas, and it is Neuralink. Changing the pattern of DNA to match the pattern of the quantum computer. So the pattern of the spin of the electrons within the DNA, that spin of electrons, that pattern, must match the pattern of the electron spin in the quantum computer. When the patterns of electrons match one another, then they can become quantum entangled. And that is the line of communication. That is the form of communication, the interface that takes place between those that took the mark of the beast and the quantum computer that is running the beast system. Additional information lang po patungkol po dito sa video ko na Roma 13, authority issue. Hindi naman po dagdag yan sa nasusulat. Kumbaga, translation or hindi po pala translation. Simplified kasi po hindi naman po lahat nakikita yung perspective ko. Yung nabasa ko ibang sitas po ng Biblia. Like for example, meron pong sumuway sa maling gobyerno. Sino po yun? Shadrach, Meshach, and Abednego. Di po ba? Government din po yun, or authority. Si Nebuchadnezzar. Mali po ba yun? Sama po natin sa perspective, basahin po natin ang Biblia mula Genesis hanggang Apocalypse, hanggang Revelations, para po makita natin yung ibig po unawa, buo ng Diyos Ama at ng Panginoong Kristo. Perfect example din po ang Panginoong Jesus. Nagpasako po siya doon sa piso, di po, sana sa barya, di po ba? Nagpapasako po siya sa government, pero pagdating na po doon sa, sa spiritual, mali na po yung tinuturo spiritually, labag na po sa kalooban ng Diyos, mga scribes at preseo. Di po ba? Sinaranggan ng Panginoong Kristo yung mali. Yun po ang example natin, ang perfect example natin. Kapag nagtuturo ng mali, di po tayo susunod. Kaya, salamat po sa Diyos sa lahat ng bagay at sa kaunawaan. Payapaan po, paalam. Around the same time that John D. Rockefeller seized U.S. media, he also hijacked U.S. medicine. When it was discovered that drugs could be produced from petroleum, America's top oil mogul ordered his army of propagandists to invert reality accordingly. Medicines used for thousands of years were suddenly classified as alternative, while the new, petroleum-based, highly addictive, and patentable drugs were declared the gold standard. After buying the German pharmaceutical company that manufactured chemicals of war for Adolf Hitler, Rockefeller leveraged his political influence by pressing Congress to declare natural healing modalities unscientific quackery. Rockefeller then took control of the American Medical Association and began offering massive grants to top medical schools under the mandate that only his approved curriculum be taught. Any mention of the healing powers of herbs, plants, and diet was erased from most medical textbooks. Doctors and professors who objected to Rockefeller's plan were crucified by the media, removed from the AMA, and stripped of their license to teach and practice medicine. Those who dared to speak out were arrested and jailed. When evidence began to emerge that petroleum-based medicines were causing cancer, Mr. Rockefeller founded the American Cancer Society, through which he suppressed that information. John D. Rockefeller is duly credited as the founder of the pharmaceutical industry, and the reason that medical error is currently the third leading cause of death in America. This is not an indictment against doctors. More than anyone, they are under the stranglehold of the single largest lobbying power in Washington. Every year, the pharmaceutical industry spends at least twice the amount as big oil to influence laws, policies, and public perception. Thanks to Mr. Rockefeller, the architect of American monopolies, no industry has more power over our lives than Big Pharma. Paano hindi mamatay sa mga susunod na scamdemic? In 4 simple steps. Number 1, huwag maniniwala sa DOH at WHO dahil mali-mali ang aral nila patungkol sa kalusugan. At kung bakit mali-mali, ay matatagpuan niyo pong sagot o ang mga ebidensyang detalyado
siyentipiko at imposible po na matutulan sa aking website na under construction pa po sa alexiszeratul.worksite.com/website. Nasa website din po na yan ang aking mga email addresses, mga social media accounts at ang aking contact number para po sa mga karagdagang impormasyon, lalo na po patungkol sa Bakulam 666 Nanotech Detox. Ngunit higit po sa lahat ay makapagtulungan po tayo na makarating itong video na ito sa mga sangay po ng ating gobyerno, lalo na po sa DOH at Malacanang. Nang sa gayon po ay matapos ang kasinungalingan ito, mahayag ang buong katotohanan at mailigtas po ang ating mga kapwa-tao sa tiyak na kapahamakan. Step number 2. Huwag pong magpapasundot sa ilong, lalamunan o kahit saang parte ng inyong katawan nung tinatawag na SWAB o kahit na ano pa man pong TEST. Dahil alam niyo po ba kung bakit ang mga kapatid natin sa Diyos na mga homeless at mga kumakain lamang sa basurahan, lalo na po ang mga street childrens ay hindi nagpo-positibo sa COVID-19 virus? Tama po, yun po ay dahil hindi sila sumasali, nakikisa o nagpa-participate sa kasinungalingan na yan at hindi sila nagpapa-TEST. At ang mga detalye kung bakit kasinungalingan ay matatagpuan nyo po sa website na aking binigay na nasa Step 1. Step number 3. Huwag pong judgmental. Huwag na pong uulitin ang inugali noong nakaraang scamdemic na pag-discredit, paninirang puri o paghatol ng tapos sa mga bagay na hindi ninyo nauunawa ang buong buo. Dahil lamang po sa inyong maling katwiran o dahilan na kapag otoridad kuno o kilalang personalidad ang nagsasalita ay tama na po agad ang sinasabi kahit hindi nyo pa po napag-aaralan kung ang kanila po bang mga batayan ay mga ebidensyang hindi matututulan dahil detalyadong katotohanan. Sa wikang Ingles po ay irrefutable, reproducible, scientific, fact-based evidences and references that can be proven beyond any reasonable doubt to be true, without or zero contradiction against God's magnificent creation or natural order. Hindi po yung theory ng alang ay mali pa or pseudoscience na ang ibig sabihin ay kwento-kwento, haka-haka, sabi-sabi na agad pinaniwalaan dahil lang po sa kilalang personalidad o otoridad kuno ang nagtatawid ng impormasyon sa kabila ng hindi mabilang na mga kontradiksyon sa realidad o empirical observable evidences. Step number 4. Huwag na huwag po kayong papayag na kayo po ay turuan ng anuman pong anti-V Bakulam, sapagkat hindi po real science at isa lamang pong maituturing na chismis ang napakamaling aral po patungkol sa kalusugan na yan po ay ang VIROLOGY na galing po sa daan-taon ng maling doktrina ng GERM theory. At parte po niyan ang Big Pharma na yan po ay ang criminal medical mafia drug cartel na may malaking bahagi po sa tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na dakilang Babylonia o Mystery Babylonian Pharmakia Sorcery. Ang iba pa pong mga detalye patungkol po dito ay makikita niyo pong buo muli sa website na aking sinabi sa step number 1. At yan po ang 4 steps kung paano makaliligtas sa tiyak na kapahamakan sa mga susunod pang scamdemics. Maging aral na po nawang hindi makalilimutan ang lahat ng mga bagay na nangyari at ating nasaksihang inihayag ng Diyos sa ikapagsisisit, ikapagbabago ng lahat ng henerasyon. At maalis na po ang kasuklam-suklam na pagtatangi ng mga pagkatao o pagbabago ng turing sa kapwa na ayon sa estado sa buhay. Santiago 2:1-4. Huwag po sana nating makalimutan, maging ang mga naunang propeta at ang mga apostol ng Panginoong Hesukristo ay maituturing na unlearned noong panahon nila, at ang mismong Panginoong Hesukristo ay kalaban ang mga eskriba, pariseo at saduseo, mga otoridad na nagtuturo ng mali. Kaya't dahil po diyan sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo ay mauunawaan na po natin ngayon na ang tinutukoy sa Roma 13:1-7 na otoridad na siyang dapat pagpasakupan, katakutan at papurihan ay ang otoridad na nagtuturo ng tama at hindi nagtuturo ng mali. Tandaan po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, lalo na po ng karunungan, kaunawaan, ng ayon po sa kanyang mabuting kalooban at ayon sa kanyang magalingin. Gaya po ng nasusulat, unang Korinto 1:27-29.
kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri o magmataas sa harapan ng Diyos.